Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, napakadakilang pagpatid buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, kapayapaan ang sumating lahat. Amen. Gaya ng nasusulat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kung paano ang ating mga magulang sa panahong nakalipas, bunga ng kanilang kagalakan, bunga ng kagalakan nila sa mga tagumpay sa bawat panahon, nakasakasama nila ang Panginoon. Nagsiawit sila, mga kapatid. Nagkaroon sila ng malaking pagkakaingay. Bakit po? Tunay na sa pamamagitan ng mga pag-aawitin o pag-aawitan, mga kapatid at mga kaibigan, aaligaw-ngaw ito sa lahat ng mga tao sa buong lupa. Kaya pag sinabi po ng kasulatan na magkaingay tayo ng malalaking tunog, ibig pong sabihin, nakatakda po, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi isang dako lang o isang bansa lang ang awit sa Panginoon. Bagkus buong mundo po na nasasakupan ng kapangyarihan ng Panginoon, aawit at magpapahayag ng kagilagilas na mga gawa ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga nasusulat, o magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Saan tayo aawit ng may buong kagalakan? Sa malaking bato ng ating kaligtasan. Alam naman natin na ang tinutukoy ng kasulatan ng malaking bato ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Malinaw po na ang lahat ng mga banal tunay na umaawit ng may kagalakan sa Panginoon. Saan magsisimula? Saan tayo unang pupunta? Nasaan yung daan para matutunan natin kung paano tayo aawit sa Panginoon? Saan tayo pinapupunta? Hindi ba't nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat din ng mga awit, na magsiparito kayong lahat na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Ipahayag natin sa gitna ng bayan ang kaglagilas na gawa nung sinasabing malaking bato ng ating kaligtasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. At isa pang pagpapatunay sa aklat ni Apostol Pedro, inilagay ng Panginoon, siya mismong nagbigay sa banal na bundok ng Sayon ng isang batong malaki, batong puno na panulok na ang sasampalataya at magpapahayag sa kagilagilas ng mga gawa. Walang iba, mga kapatid at mga kaibigan, ano pang tatanggapin? Hindi ba't kaligtasan? Amen po! Kaya sa ating lahat, inaanyayahan ng buong lupa na magkaroon tayo ng isang pagpapahayag sa pamamagitan ng mga tinig, ng mga salmo at himno ukol sa galakan natin sa ating Panginoon. Patuloy tayong magsiawit. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin sa buong lupa, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa napakadakila ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa ating pagpapahayag, tunay na ang bawat isa, hindi mabubuwal, hindi matitinag, bagkus mananatili hanggang sa kabuhayan walang hanggan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipakilala natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We
Patuloy tayong magsiawit mga kapatid sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupang kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Itaas natin ang ating dalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, buong kagalakan kami, Panginoon, na nagsisiawit. Ipinapahayag namin ang iyong mga kagilag-gilas ng mga gawa sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong lupa. Sapagkat, Panginoon, tinanggap namin ang katiyakan ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng mga ginawa mo na nagsisilbing halimbawa na siya namin natututunan at ipinamumuhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kung paano ang aming mga magulang ang banal na bundok ng Sayon sa panahong nakalipas, tinanggap nila ang kaligtasan sapagkat natala sa aklat ng buhay ang katiyakan. Sa pamamagitan naman ngayon ng aming Panginoong Kristo, nalakit kami sa aming mga magulang. Kaya naman ibinigay mo rin sa amin, tinawag mo kami na iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay na sa kapanahunan namin, nagtindig ka ng iyong mga tapat na lingkod upang ang iyong katwiran, upang ang iyong mga kagilagilas ng mga gawa, upang ang iyong kagandahang loob ay patuloy na maibahagi at maipaalala sa lahat ng mga tao tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Kaya naman, Panginoon, nalalaman namin na nasa iyo rin buong kapangyarihan at kapamahalaan kung sino-sino, kung ilan, kung paano, kung kailan magaganap na ang bawat isa buong mundo ay aawit ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyo sa iyong dakong lugan sa sangkalangitan. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang aming pagsaguni, ang aming pagluwalhati at pagpapasalamat ay patuloy namin tinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Dakila pong pagbati ang aming kinaabot sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng napakadakilang programa na inihanda ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen. Amen. God with us. First of all, God with us. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng Jesucristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan na ang tunay na pagkakakinanlan ng pagsamba ng Iglesia ng bundok ng Sayon ay sinasamba natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya po tayo mga saksi ng ating tunay na Diyos na si Kristo Jesus sa Espiritu at katotohanan. So ano po ang nakalagay sa Gawa chapter 28 verse 31? Ang layunin sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na
paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo na sasambahin natin ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng likha niya ang langit at lupa na pumapailang lang sa sangkalangitan at sangkalawakan ng sangkalangitan. Uunawaan po natin yung layunin. 2 o 3 nagkatipon, sumasa ating kalagitnaan ng banal na kasulatan na sinasamba natin ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen. Naunawaan po natin yung layunin. Sa lahat na may pandinig, sinasabi ng Espiritu Santo sa huling panahon, sa lahat ng mga may pandinig, unawain na po natin itong napapakinggan natin. At ito na yung huling panahon itinangi sa lahat ng mga tunay na tapat na mananalig sa isang Diyos na tunay, na sa pangalan ng Jesucristo ay sasambahin natin ang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Wala pong denomination ng pagsamba. Amen po tayo doon. Amen. Dahil sa Genesis, nung lalaki ng langit at lupa, nasa ibabaw ng tubig ang Panginoon Diyos, na ang nature at kalikasan ng Panginoon Diyos, ang Diyos po ay Espiritu na pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan. Di ba yan ang mababasa natin? Nagsalita. Nagkaroon ng liwanag na tinawag ng araw. Nagsalita, nagkaroon ng dilim na tinawag ng gabi. Di ba sa pamamagitan ng salita, nilikha ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na naririto sa ilalim ng silong na mga langit. Sino ho nagbukod-bukod? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagbukod lahat? Sineperate na lahat, ang dagat, ang ilog, ang bundok, ang puno, ang hayop, ang tao. O di ba tayo bilang tao ang binigyan ng napakadakilang tungkulin na papurihan natin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Amen. Na kung meron man ako ipinagmamapuri, ipinagmamalaki sa aking puso't pag-iisip ipinagmamalaki ko, ipinagmamapuri ang mga gawa ng Panginoon Diyos sa ilalim ng silong na mga langit. Naunawaan po natin. Amen. Kaya nakagagalak po itong huling panahon na iniimbitahan tayong lahat. Ano po nakalagay doon sa chapter 12, verse 20, verse 32? Pakibasa po natin yan. Huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pamamagitan ng Jesucristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Nautawaan po natin nakalagay. Amen. Ano po nakalagay? Huwag kayong matakot, mumunting kawan. Wala naman nakalagay ito na malaking kawan. Huwag kayong matakot, mumunting kawan. Mumunti lang po yung kawan, yung pinapastolan ng tagapagligtas. Amen po ba? Na nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang ibigay ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian sa mga gumaganap. Na 2 o 3 nagkatipon, sumasa ating kalagitnaan ng ating tagapagligtas. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ang imbitasyon sa ating lahat, in book of Matthew chapter 11, verse 28 up to 30, pakibasa po natin. Ano sabi sa atin? Iniimbitahan lahat yung mga may pandinig eh. Bakit po tayo iniimbitahan? May panganib na darating, ayaw niya mapahamak ang mga tao sa mundo sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. Iimbitahan ba tayo ng walang dahilan? Naunawaan po ba natin? Amen. Hindi temporary o literal na imbitasyon ito eh. Hindi tayo ipinaghanda ng pagkain na papanis. Spiritual celebration ito. Amen po ba? Amen. Napakadakilang celebration po nito. Kaya maraming nagsiselebrasyon eh. Unawain natin sa mga nagsiselebrasyon kung saan nagaganap ang kalooban ng Panginoon Diyos. Ano po nakalagay dyan? Magsiparito kayo sa akin.
kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lumba, magsipag-aral kayo sa akin. Di po ba yan ang nakalagay? Magsipag-aral para maunawaan natin yung mga darating na mga sakuna. Maunawaan natin yung mga darating na panganin. Eh ngayon, kung hindi tayo kung hindi tayo masasakop sa imbitasyon ng tagapagligtas natin, paano natin maunawaan yung magyayaring panganin sa huling panahon, sa muli niyang pagparito? Nakukuha po ba natin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Kagaya na nito pagtitipo ng mga banal. Huwag kayo matakot, kunting kawan, sapagkat nalulugod na mailam sa inyong Ama, ang sa inyo ibigay ang kanyang kaharian. Kaharian, katuwiran ng Panginoon Diyos po yan. Amen po ba? Amen. Ipamumuhay natin yung katuwiran. Lagi nating aalalahanin yung mabuting bagay na ginawa niya para huwag mawalay sa labi at puso at isip natin yung paniniwala na ang Diyos ang mabuti. Kung nakapanood tayo na ang Diyos ay mabuti, balik tayo sa pamumuhay natin na ang Diyos ang mabuti, o di, mabuti tayo. O ngayon, sa pag-imbita ng tagapagligtas, di ba, dito pa lang, binibigyan na tayo ng pagkaunawa sa pagpupulong natin. Amen. Ang linaw po na binibigay sa atin na sa pagpupulong natin ang sentro ng pinagpupulungan natin yung ating tagapagligtas na nagbata, nagpasa ng krus, nilait, hinamak, inisulto, nilibak, kinutya, pinagsalita ng masasakit na salita. Naunawaan po natin yung pagpupulong ng iglesia ng bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay. Iniinsulto lang hinahamak lang, pinagtatawanan lang, nilalait lang. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa rules ng motibasyon ng tagapagligtas natin. Amen po tayo ron. Amen. Kung ano yung ginawang example na modelo, kung ano yung modelo na ginawang example na paniniwalaan natin pamumuhay po natin, ganyan nagaganap sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo ihiwalay ng lakad o pamumuhay sa ginawang measure o sa ginawang timber ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, kailangan maganap sa atin, nalaitin din tayo, insultuhin din tayo, pagtawanan din tayo. Maikiklaim natin na natahan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa puso at isip natin. Ngayon, kung tayo pinupuri, pinararangalan tayo, hinahangaan tayo, malungkot tayo. Bakit? Baka hindi na nalahan ng Kristo sa puso natin. Amen po ba? Amen. Baka wala ang pag-iisip ng tagapagligtas natin dahil siya ang modelo, siya ang gumawa ng pattern na paniniwalaan natin. Ang nangyayari sa atin, tayo ang pinipraise, tayo ang hinahangaan, tayo ang mabibigyan ng papuri. Ito ho ba na inai-evaluate ng mga iglesia ngayon? Itong natitinig nyo sa social media. Ito ho ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa banal na bundok ng Zion. Napakadakila po nitong imbitasyon sa mga tao may pandinig. Magsiparito sa akin kayong lahat kayong lahat na papagal at nakabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang mamamahinga na pala, kaluluwa natin, yung inner person ng body natin na nakikita nyo sa akin. Hindi na yung physical lang mamamahinga, yung soul ang mamamahinga dito sa aral na nadidinig natin. Amen po ba? Amen. Yan, isipin natin, evaluate natin kung hindi ganito ang pangangaral.
Evaluate natin kung namamahinga na yung kaluluwa natin, yung soul natin, o yung physical lang natin ang namamahinga. I-evaluate po natin para matyak natin yung kaligtasan natin lahat. Sa ano ba tayo pagod na tayo sa mga hinduang paniniwala. Kaya iniimbitahan tayo ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ngayon ang panahon ng pagpapakumbaba, huwag tayong magyabang at magmalaki, huwag tayong magmarunong, huwag tayong magpalalo, huwag tayong mag-tridors ngayon. Dahil hindi nasumpungan ng kasinungalingan ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ibabagsak yung mga tridor, yung mga nagmamalaki, isasawala yan Kaya hanggat malakas pa lang tayo, dinggin na natin yung tinig ng tagapagligtas natin. Tao rin akong katulad nyo, na ginamit akong mensahero. Galing din ako sa iba't ibang hinduang paniniwala. Hirap na kaluluwa ko. Kaya ako po'y namamahinga na yung soul ko sa aral na pinaniniwalaan ko, nasaksi ko sa isang Diyos na tunay na sinasamba ko sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan tayo pagtagal na, kung saan tayo hakuna, kung saan tayo hirap na sa mga hinduang paniniwala. Ang tunay na paniniwala, sasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nahayag po ito sa ikatlong araw sa pagkabuhay ng maguninang tagapagligtas. Nahayag ang larawan ng Diyos na di natin nakikita na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na hinahanap tayo ng ating Ama, nasasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Naunawaan po natin. Ang linaw nito impitasyon ng tagapagligtas natin, ayaw niya mapahamak ang tao Pero ang tao, kung naalipin ng pita ng kasalanan, ayaw takasan yung kasalanan. Patuloy na sinusuportahan yung kasalanan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, pasanin natin, ipamuhay natin yung katwiran ng Panginoon Diyos, magpatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba ang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Tignan nyo, magaan ipamuhay yung paniniwala. Ipamumuhay natin yung katwiran ng Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin, pasanin nyo ang aking pamatok. Eto, nadidinig nyo sa labi ko, nasaksi ko sa Espiritu at katotohanan na ang sinasamba natin ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nadidinig nyo, pasang-pasang ko, pinamumuhay ko yung nadidinig nyo sa labi ko. Saan nananahan? Sa puso't isip ko. Hindi ko piniwalay sa labi ko. Hindi ko nililimot. Naunawaan natin yung tunay na nagpapakababa na may paggalang at respeto ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hayag sa labi ko yung paniniwala ko na may relasyon ako sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na ang kaligtasan ay may patotoo na pinaniniwalaan na ang Diyos ay Espiritu, kaya nagpapatotoo ko. Nasa gitna ako ng mga higanteng relihiyon ngayon. Ito, isang aba, isang mangmang na tao na napapanood yung naririnig nyo sa social media. Isang hamak, walang pinag-aralan, walang natapos, dukha lang ang pamumuhay. Low profile lang ko. Di ba ang Panginoong Jesucristo, nagpakababa siya sa mundo, pinaglingkuran niya ang mga tao, hinamak siya, nilait siya, inisulto siya, pinagsalitaan siya ng masasakit na salita, pinagmumura siya. Di ba, para kay nilo yun? Para sa buong mundo, para sa mga tao, upang duwalatiin natin siya, pasalamatan natin siya, dakilain natin siya, parangalan natin siya. Ngayon, kung hindi natin ito i-apply sa buhay natin, isipin natin mabuti, nasan yung konsensya natin bilang tao? Naunawaan po natin, saan inilagay ang banal na kasulatan na ipapangaral, di ba sa bundok ng Sayon?
Saan inilagay ang batong pambuwal na ang sumampalataya hindi mapapahiya? Sino ang nagsasalita? Ang Panginoong Jesucristo po Ang Panginoong Jesucristo ang batong pambuwal, ang batong panulo. Ang Panginoong Jesucristo ang pinatitisura ng maraming mga iglesia ngayon. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan po ba natin na alive na nadidinig niyo sa labi ko, buhay na buhay ang pagsamba ng bundok ng Sayon? Kaya ang sumampalataya, hindi mapapahiya. Ipamumuhay po natin ito. Kaya tayo iniimbitahan, may panganib na darating. Huwag kung kailan may kalamidad na dumarating, tsaka tayo nagpapakita ng kaipokrituhan sa mundo. Kaya tayo iniimbitahan para ma-sure na natin yung katiyakan ng kaligtasan ng soul natin at ng mga anak natin at ng buong pamilya po natin. Dahil naglitawa na ang mga kasuklam-suklam at maninira ng banal na kasulatan. Ano ho ang pinagkakaguluhan ng buong mundo? The love of money is the root of all evils. Ang pagnanasa sa pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kapahamakan. Ano ho ang nangyayari ngayon sa gobyerno ng bansang Pilipinas? Ang usapin sa Senado, di ba, pag-ibig sa salapi. Ang mga bansang, mga malalaking bansa, mga saking na bansa, ano ang hinahangad dito sa minamahal natin bansang Pilipinas? Pag-ibig din sa salapi Amen po ba? Amen. Ang usapin sa Senado, tignan nyo, ang daming matataas na tao, mga senador pa, ano, saan involved? Dalabong money. Nagkaroon ng mga kaso. Ano ang nakapaloob na involved ng kaso? Di ba? Ang ugat ng lahat, pag-ibig sa salapi. Tingnan nyo, mga makarangalan pa yan. Hindi na pangkaraniwang tao, makarangalan. Naunawaan po ba natin, Amen. mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya, bilang saksi sa Espiritu at katotohanan? Kaya tayo saksi bilang tao. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao, kapulihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Merong namagitan sa tao para ilapit tayo sa presensya ng Panginoong Diyos buhat sa pasimula. Amen. Kaya pagpalitan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, tayong binigyan ng pagtitisan, ang bibigyan ng karangalang walang hanggan. Naunawaan po ba natin? Amen. Pero tignan niyo yung kalagayan. Sa isang hamak at dukha at magmak na tao lang nanggaganap ito ngayon. Meron ba tayong mababasang makarangalan sa mundo? Meron ba tayong mababasang mga sikat na tao ang binigyan ng authority para ipahayag ito? At saan ba ipapangaral ang mabuting balita na kaligtasan na sumampalataya hindi mapapahiya? Di ba isa lang ang pangalan na sinasabi na sa banal ng bundok ng Sayon madidinig ang pangangaral ng katotohanan na ang Diyos si Espiritu? That is the baptism. That is the doctrines of Christ. That is the baptism of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Suriin niyo yung relihiyon nyo. Tanungin niyo yung nakakaroon sa inyo kung nakarecord ba sa langit yung relihiyon nyo. Ito, madidinig nyo sa labi ko. Babasahin ko yung Hebrews chapter 12 verse 22. Dadapwat nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon sa bayan ng Diyos na buhay. O, tignan nyo. Bayan ng Diyos na buhay ang bundok ng Sayon, ha? Buhay ang selebrasyon. Forever and ever ang okasyon ito. Ngayon, inaalala natin yung walang hanggang pag-ibig na inalay sa atin bawat isa. Di ba ito ang tunay na pagkulita ng araw ng mga puso? Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Wala naman tayong ibang paggagamitan ng pagdakila natin ng kaarawan ng pag-ibig kundi ang iisang pangalan na
manunubos natin at tagapagligtas natin ang aalayan natin ang mapamunghain at handog na nakalulugod sa kanyang dakilang pangalan sa silong ng mga langit na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan na inaalala natin yung inalay niyang pag-ibig sa buong mundo sa lahat ng mga tao may pandinig upang tayo ay makinabang ng tunay na kaligtasan at pag-asa ng kaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya natin. Paniniwala ang inihain niya sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Napakadakilan itong okasyong inihain sa atin eh. Hindi na magwawakas itong okasyon at selebrasyong inihain sa atin eh. Buhay ang pagpupulong nito. Tanungin niyo yung nangangaral sa inyong pastor niyo kung buhay ba pagpupulong niyo. Ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, kaya forever and ever, God is alive. Do you believe that? Amen. Nadidinig niyo po ba ako sa 7 kontinente, sa buong mundo, sa isang hamak at dukha at magmangkong kalagayan? Nasaan yung mga sikat na tao, yung makarangalang tao ngayon? Nasaan yung mga malalaking bansa, yung mauunlad na bansa? Saan magaganap itong nadidinig niyo sa nabi ko? Di ba dito magaganap ang hula sa pulo ng mga dagat, sa archipelago, sa sikatan ng araw? Di ba ang bansang Pilipinas lang ang meron katangian na 7,400 islands? Sino ba dumalang dito sa bansang Pilipinas sa sikatan ng araw? Sino ba nagdivision ng mga islands dito? Kaya mismo si Senador Marcoleta, sinasabi niya ang Panginoon Diyos lang ang may gawa nito eh. Eh ba't hindi niya naman maidipesa yung bansang Pilipinas sa halimaw na bansa, na sakim na bansa? Saan siya patungo? Eto, sa isang hamak na kalagayan ko. I love my country. Naunawaan po natin kung paano mahalin ng bansang Pilipinas. Itinatanyag ko ang kaaya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ang kagandahan, kalooban, ang walang hanggang pag-ibig niya sa mga tao, sa mga may pandinig, upang ang makalinig at sumampalataya ay makinabang ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, paging tagapagmana tayo sa sangkalangitan. Sila ho ang nag-a-award sa atin. Di ba isa lang ang pangalan? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya yung nag-iimpita sa iyo at sa akin ngayon ha. Pasanin natin yung pamatok niya. Magaang pasanin, magaang ipamuhay. Hindi tayo pinagtatayo ng building para doon natin siya sambahin. 2 or 3 gathering in my name. Nasa kalangitan natin siya, sumasa atin siya sa pamamagitan ng panukala ng hula ng mga banal na propeta. Nabubuhay tayo sa panatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta at sa ilalim ng katarungan ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan po natin, dinadidinig natin sa media. Amen. I am a poor servant. Mangmang lang po ako, dukha lang po ako. Pero salamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Dahil yung aking mga apo, yung aking mga anak, ginagabayan ko sa salita ng Panginoon Diyos, na ang Diyos na sinasamba ng bundok ng Zion, Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung legit kong pamumuhay. Mawala man ako sa mundo, sa paningin nyo. Ito yung legit kong pamumuhay. Dahil sumasampalataya ako na ang Panginoong Jesucristo lang ang may kapangyarihan magbalik ng buhay na ipinahiram sa akin sa daigdig na ito. Nasaan ang mga makarangalang tao sa mundo? Nagawa ba nating parangalan at luwalhatiin ang iisang Diyos na tunay buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa? Nasamba ba natin siya sa Espiritu at katotohanan? Wala naman tayong ibang sasambahin kundi ang Diyos buhat sa pasimula ay nasa ibabaw ng tubig na pumapailang ng sa kalawakan ng sangkalangitan na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan in the book of Genesis. Naririnig niyo po ako. Yung tignan yung mga daming nangangaral, idinidinay, inililihim, ikinakaila ang larawan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng likhain ng kanyang salita ang langit at lupa.
Anong uring pagkatao ba ang ihaharap natin sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ng ating tagapagligtas? Tingnan niyo, pagkakasala pa lang ng tao dito sa ibabaw ng balat ng lupa, maging sa Pilipinas, ang tataas na mga tao, mga leader ng gobyerno, nagnasa sa salapi. Ano nangyari? Asunto. Di po ba? Ano ba nang gawin nating pagmamapuri kung may ebidensya? Ano pa magagawa natin? E di lilitisin na tayo. Hahatulan na lang tayo. Tatanggapin na lang natin kung ilang taon yung magiging hatol sa atin. E paano kung ang Panginoon Diyos ang bumalik sa pangalan ng Jesucristo? E nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Itinalaga niya sa pamamagitan ng Jesucristo ng buhay niya maguli sa maraming mga bansa sa gitna ng makasalanang tao sa buong mundo. Amen po tayo. Amen. Kaya dito lang tayo mababalik sa presensya ng Panginoon Diyos Sa pamamagitan ng Jesucristo na ipamumuhay natin yung katuwiran ng patotoo na saksi tayo sa iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Hindi ba doon, wala naman na iba tayong i-apply sa paniniwala natin, kundi ang pagsamba talaga ng tunay na iglesia sa Espiritu at katotohanan. Nararamdaman niyo yung presensya ng Panginoon Diyos sa buhay natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung mahal namin ng Panginoon Diyos na hindi natin nakikita, pahalagahan natin itong effort na ito Amen po ba? Amen. Dahil dito na lang tayo magkakaroon ng kaugnayan at relasyon Kaya kabawal-bawalan sa loob ng 6 na araw yung ibinigay sa ating pamumuhay Amen po ba? Amen. Kaya tayo binigyan ng unity para magpulong tayo at alalahanin at gunitain natin yung kabutihan ng ginawa niya, yung kagandahang loob na ipinakilala niya sa buong mundo sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Na hindi hiwalay sa puso't isip natin at labi natin yung alaala na sinasamba natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga ninuno na si Father Abraham, si Isaac at si Jacob. Amen po ba? Amen. Lalo sabi kay Father Abraham, ang sino man sa iyo ay magpala ay aking pagpapalain, ang sino man sa iyo ay sumumpa ay aking susumpain. Di ba? Amen po tayo doon. Amen. Tingnan nyo hain. Pag inaccept natin to, pagpapalain na tayo ng kaalaman, ng karunungan, ng unawa, ng katiyakan, ng kaligtasan natin. So, yung pag-asa, kapit na sa puso't isip natin Amen po tayo doon. Amen. Kaya nga itong mahigpit na imbitasyon sa atin. Kaya kung meron man tayong dapat ipagmalaki, yung ating tagapagligtas na sinasamba sa Espiritu at katotohanan na makasaksi tayo ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Ako lumalang sa inyo ayon sa aking wangis Ako lumalang sa inyo ayon sa aking kalawalatian. Kayo mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos na mga hukbo Ako ang Diyos nyo. Tunay na kayo'y aking inibig. Tunay na kayo'y aking iginalang. Ako ang lumalang sa inyo ayon sa aking kalawalatian. Naunawaan po natin. Amen. Kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ang Diyos nyo. Walang ibang Diyos na nauna sa akin mula sa pasimula ng lalangin ko, langit at lupa. Naunawaan po natin. Amen. Walang ibang Diyos na nauna sa buhay ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan mula sa pasimula ng lalangin niya'y langit at lupa. O di wala tayong pagkatalo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan na pumapailan mo sa sangkalangitan sa kalawakan ng sangkalangitan. Walang ibang Diyos na nauna sa akin, sabi ng Panginoon Diyos, naunawaan po ba natin? Amen. Pati wala tayong ibang sasambahin, kundi ang Diyos ay Espiritu at katotohanan.
Intindido komon po ba tayo? Amen. Kaya alam niyo yung mga tunay na iglesia, na matuwid na iglesia, na ihaharap ng Panginoong Kristo na walang dugis at kapintasan o kulubot man sa espiritual na paniniwala. Hinahamak lang ng taga-sanlibutan Nilalait lang hindi nilirespeto, hindi ginagalang, nililibak lang. Iniinsulto lang. Tignan niyo yung magagandang relihiyon ngayon. Tagalang-galang sila, puro sila nilirespeto. Ano kahuli-hulihan, ano kahalilin yan? Di ba kahihiyan? O hindi lingid kayo, pag-aralan niyo yung malalaking relihiyon ngayon, kung ano nangyayari. Di ba bumubelta sa kanila yung kahihiyan? Tignan niyo yung katangian nung tatanggap ng award sa langit. Nilalait, iniinsulto, hinahamak, pinagtatawanan lang, kinukutya. Dahil yan ang katangian ng Panginoong Kristo nung hubarin niya yung pagiging Diyos niya, nung pasalin niya yung krus. Nagpakumbaba siya sa gitna ng buong mundo. Pinaglingkuran niya ang mga tao upang ang mga tao ay walang maipagmalaki. Kaya nanininig niyo sa labi ko, kung may pinagmamalaki man ako, ang ipinagmamalaki ko, yung ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na nagbata siya sa krus para ihain sa atin itong spiritual na pagkain Nagunitain natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan at ipamumuhay natin ito. Amen. Dito tayo bibigyan ng award sa langit Isa lang ang pangalan nung ginaghanda ng tahanan sa langit Iglesia ng Bundok na Sayo ng bunga sa pagkapanganay. Naunawaan po natin, hindi naman magkaiba yung nakita ni Apostol Juan sa ulo ng Patmos Ipinakita sa kanya kung saan nakatayo ang kordero. Di ba? Naunawaan natin saan nakatayo ang kordero. Nabilang yung nanggaling ito sa Ehipto. Yung bawat angka ng Israel, 12 Israel Sa bawat angkan, tig 12,000, kaya 144,000. O ngayon, lahat ng gaganap ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, ilan man ang tawagin na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na makukonvert tayo sa paniniwala, tayo kapupunan ng 144,000. Pipisalin muna yung mga iglesia na iyaharap na walang dugis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Bago maganap ang paghuhukom. Ang daming nangangaral, pinangungunahan ng Panginoong Kristo. Saway nawa sa katwiran ng pagkabuhay ng maguli sa Espiritu at katotohanan nito mga nangangaral ng sanlibutan. Sinisira ang kaluwalhatian ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nitong okasyon na ibinigay sa atin Always na laging inspirado tayo. Laging nagliligas ang Espiritu sa puso natin Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay apoy na mamamugnaw. Laging yung Espiritu nag-aalam sa mga iglesia na inihanda na walang dugis at kapintasan Napakadakila po nitong kabutihang loob at kagandahang loob. Ang Diyos ay pag-ibig, lagi natin inaalala pag nagpupulong tayo. Ito yung huling panahon na itinagi ang pagpupulong na inaalala natin na ang Diyos ay pag-ibig Amen po ba? Amen. O di yung Valentine's Day, lumilipas lang pala. O di ang Diyos ay pag-ibig, nananatili, magpasawalang hanggan. Amen. O di wala pa ng kabuluhan yung okasyon ng haka-haka ng tao sa mundo. Nagagastusan lang tayo, kabibili ng mamahaling bulaklak. Pero nalilibot ng tao to.
Nakita niyo yung mga nakalimot doon sa ginawang kababalagan sa Ehipto nung alisin yung 12 angkan lahi ng Israel. Hindi nakabilang yung mga lumimot. Eto, pagka nilimot natin to, hindi rin tayo magiging bali doon sa kaligtasan natin bawat isa. Bakit po? Natinig nyo na itong inihayag ko ng Diyos sa Espiritu, tapos siyasambahin natin sa katotohanan eh. Nasasamba natin yung kabutihang loob niya eh. Nasasamba natin yung kagandahang loob niya na inalay niya sa buong mundo eh. Sinasamba natin yung walang hanggang kabutihang ginawa niya sa ating lahat eh. Ipamumuhay natin to eh. Papasanig natin yung pamatok eh. Pamumuhay natin yung katuwiran ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. O tingnan niyo yung mga fake na mga huwad ng mga nangangaral. Pinipilit na takpan ng kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos. Pinipilit na i-deny ang glory of God. Nadidinig niyo po ba ako doon sa mga nangangaral? Hihintay ko pa kung sino ang talagang magniningning eh. Naunawaan natin yung mabangong hain at samyo. Hamak lang ang kalagayan Dukha lang, magmang lang. Nakasimilarity tayo sa ginawang example ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. O tingnan niyo magagandang relihiyon ngayon. Puno-puno na ng karangalan, celebrity na sa buong mundo. Ano kahalili? Puro kahihiyan na, hindi ko ba? Amen. Hindi kailasan niyo yan. Huwag tayo magbulag-bulagan sa huling panahon. Napaka-reality po nung nadidinig sa social media. Napaka-reality po. Ito yung reels na authentic na naka-record sa langit. Who is the evidence of authentic preaching? Jesus Christ is the evidence of authentic evidence of our faith. Amen po tayo doon. Amen. Hindi naman taga-mundo ang Panginoon Kristo eh. Taga-langit siya. Kaya nga siya umakyat sa langit eh. Pinaganda niya yung bundok ng sayo ng tahanan sa langit na babalikan niya at kukunin niya sarili niya. Sambahayan at pag-aari niya yung bundok ng sayo eh. Award tayo sa langit, hindi tayo taga-mundo. Kaya nilalait lang tayo ng mga tao sa mundo. Kinukutya tayo, iniinsulto tayo. Nasa huling halakak ng mga nilalait dito sa mundo. Sino nalalait natin? Yung ayaw tumakas sa mga kadiliman ng lakad sa mundo. Yung ayaw ipangili nito. Binigyan din tayo ng kalayaan at karapatan lahat dito eh. Amen po ba? Amen. Kaya doon sa mga ma-open, hindi na bago. Matagal na natin pinaninimugo ang Panginoong Kristo eh. Amen po ba? Amen. Kung ako lang na itinatayo ng Panginoong Kristo, naninimugo ako sa mga kasama kong kapatiran ko dito sa mundo eh. Pero kailangan mahayag ito eh. Para tumimo sa puso't isip at alaala natin ito na yung taking pag-ugnayan sa tagapagligtas ay huwag ipinagpapaliban. Naunawaan po natin. Amen. Basahin natin sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 25. Ang gaganap nito, yung iniimbitahan na ng tagapagligtas, yung mga tagalangit na nandito sa mundo, na nilalait lang, kinumutya, iniinsulto lang, pinagtatawanan lang. Nililibak lang dahil sa biyaya ng pananampalataya sa pangalan ng Jesucristo na tumataan sa puso natin. Hindi siya sa binding mananahan sa puso ng taong nakakarinig ng kanyang tinig, yung sasampalataya sa doktrina. Sino ba nagbobotismo? Sino ba naglilinis ng maruming budhi natin? Di ba itong salita na naririnig natin? Hindi naman tubig ang lilinis ng maruming budhi natin Word of God. Copy po. Amen. Naunawaan po natin. O ngayon, yung tubig, ginamit pang negosyo ng mga naglihim ng kaluwalhatian, yung mga nangungusom, yung mga nagkaila ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Sino-sino yan?
Kayo na magsalita. Kaya yung mga na-open, hindi na bago. Kapag hindi natin tinakasan yung mga hidwang paniniwala sa mundo, wala tayong pag-asang iniintay pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Iisang Espiritu sa katotohanan yung sasambahin natin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya daw sabi ng Panginoong Jesucristo sa kahayagan, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako ang una, ako ang wakas. Amen po tayo doon. I am the same, yesterday, today, and forever. Ako ang kahapon, ako ang ngayon. Eh, pagkakaiba ba? Amen po tayo doon. Nakilala niyo po ba kung ano larawan ng Panginoon Diyos na sasampahin ng tunay ng mga iglesia? Na sasampahin natin sa paniniwala bawat isa? Pero yun, ang daming magagandang organisasyon ng relihiyon ngayon eh. Naparangalan ba ng magagandang relihiyon ngayon, ng mga okasyon? Magagandang organisasyon ng relihiyon ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Eh ito, buong katungkulan ng iglesia, ng tunay na iglesia, na parangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula hanggang wakas ng lupa. Hinahanap ng Panginoon Diyos yung tunay na iglesia at parangalan siya sa kanyang mga gawa, sa kanyang pangalan eh. O tingnan niyo yung mga pula ang nangangaral. Inililihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ano sabi naman ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias? Magpaparating siya ng sumpa doon sa mga angkan at lahi nung naglilihim ng kanyang kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian. Amen po tayo doon. Amen. Huwag niyo sabihin hindi magaganap yan. Dito pa lang sa batas ng gobyerno ng Pilipinas, lahat ng naglilihim eh. Nagsusulit na sa gobyerno ng estado ng gobyerno eh. Amen po ba? Amen. Wala nang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa liwanag ng katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya si Satanas, maghahari ang kordero sa bundok ng Sayon ng 1,000 taon. Saka palang pawawalan si Satanas. Amen po ba? Saan galing yung mga banal? Sa kapigatian. Hamak lang ang kalagayan ng mga banal na inihanda ng tagapagligtas eh. Nilalait lang eh. Hindi ka respeto sa mga tao na makamundo eh. Kaya yung mga hindi lilisanin ng mga hidwang paniniwala, bulay-bulayin po natin kung may pag-asa tayo. Pag matutupad na yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, wala tayong panghahawakan pagka hindi natin to ipinabuhay. Pag inigdor pa natin to, pag pinabayaan pa natin to, pag nilimot pa natin to, bulay-bulayin na po sa puso't isip natin ito. Pag pinagmalakihan pa natin ito, wala na tayong magiging excuse dito ngayon na hindi natin natinig ito. Nahayag na ang pagka-Diyos ng iisang Diyos na sasambahin natin at nahayag na sa bundok ng Sayon ito. Ang bundok ng Sayon, bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas, ang kanatlahi sa pagbabagong lahi ng tagapagligtas ito, pinagtutubos ito sa hidwang paniniwala ng sanlibutan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya nahayag na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Live na live ito sa social media, in the 7th continent all over the nation, na wala akong ikinahiya at wala akong alinlangan sa aking sarili sa paghahayag ko ng katotohanan ng Diyos yung Espiritu. Amen po tayo doon. Amen. Naninindigan ako. Wala akong ikinahiya at wala akong nararamdamang alinlangan dito. Dahil ito ang kagilaginanas na gawa ng Panginoon Diyos. Nakababalagan na nahayag sa social media, na live ito sa social media. Ito yung reality ng buhay ko. Authentic sa langit, recorded sa langit, ang bundok ng Sayon, buhay ang pagdiriwang. Hanapin, tanongin niyo pastor niyo kung buhay ba pagdiriwang niyo. Ang Diyos na sinasamba ng bundok ng Sayon,
Sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, kaya God is alive in this place, all over the nations in the seventh continent. I declare that the seventh continent na ang banal na bundok ng Zion ay bunga sa pagkapangalay, ang kanatlahi ng Panginoong Kristo sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po tayo doon. Amen. Sino nagbigay sa atin pagiging perfect ka servant of God? Di ba ang Panginoong Kristo ang nag-declare sa atin? Kaya kung ito tatanggihan nyo, kalayaan nyo rin ito. Hindi kami tinawag para akitin at dayain kayo. Tinawag kami para akayin na kayo at paliwanagan tayo sa tunay na kaligtasan ng kaluluwa natin. Hindi kami nanghihingi ng sentimo sa social media. Amen po ba? Amen. O ano ang gandang usapin sa mga reliyon? Sa lapi, di po ba? Dalawang paano ang usapin pagdating sa reliyon? Ang utos, hindi siya tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Ang dami naman paggawa ng mga building. Ano nangyari? Business, ano po? Business. Ang liwanag nito mga imbitasyon sa atin eh. Kaya tayo iniimbitahan, may panganib na darating sa pagparito ng Panginoon Diyos eh. O ngayon, kung may darating na panganib, kung hindi natin ito ipamumuhay, isipin natin mabuti, bulay-bulayin natin. Kung pwede pa ba tayong mag-make up, kung dito pa lang sa narinig natin, hindi tayo naging tapat sa narinig natin. Hello? Naunawaan po natin. Ano sabi dyan sa Hebrews chapter 10 verse 25? Tignan nyo, yan yung pinaghaharian ng Kordero eh. Yung mga Hebreo, yung 144,000. Ano sabi dyan? Ano bilin dyan? Ano po nakalagay dyan? Pakibasa po natin kapatid sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Yan. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga kaaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong nalalaman na nalalapit na ang araw. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pamamagitan ng Jesucristo na sasampalatayanan po natin. Kapatid. Naunawaan natin, mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya, ini-encourage namin kayo na paniwalaan natin ito. Iginawa tayo ng panukala na hindi magwawakas. Wag na natin itong pagmalakihan. Dito na lang nakapaloob ang pag-asa natin. Napapanood nyo ba yung nangyayaring komunistang bansa na patuloy na inaangkin ang property ng binamahal natin bansa. Siguro hindi kaila sa inyo na in-announcement ni PBBM yung malampayawan, malampaya to. Siguro hindi kaila sa inyo yan dahil hawak-hawak niyo yung mga gadget nyo. Amen po ba? Amen. Bakit binabato yung presidente natin ng mga oposisyon? Ibig sabihin, palatandaan na namumunga na ang pamumuno ng presidente ng bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. O ngayon, yung mga bumabato, yung mga galit at sakim sa kapangyarihan. Kaya si PBBM kahit na anong panunukso, kahit na anong mga salita, hindi niya pinapansin eh. Bypass lang sa kanya eh. Peaceful yung pagiging leadership ng presidente natin eh. Pero namumunga yung pag-handle niya ng kanyang pagiging leader ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ang tanong ko, sino ho ba ang makikinabang ng pamumuno ng ating presidente? Sa kalooban niya ba nangyayari yan o sa kalooban ng buhay ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Hello? Naunawaan po ba natin? Dito matutupad ang hula sa bansang Pilipinas eh. Ano magyayari doon sa China ang pinipilit niyang angkinin yung property ng Pilipinas may nagbabantay na lumalang ng langit at lupa sa bansang Pilipinas? O hindi naman nila mapigil ang pamumukan ng karangalan ng bansang Pilipinas maging yung mga oposisyon
magiging mga matatalinong nagpakadalubhasa sa batas, ano nangyayari? Mga napapahiya lang sila. Kung ang Diyos ay panig sa atin sa bansang Pilipinas, sino laban sa atin? Amen po tayo doon. Amen. O di lahat ng lalaban sa itinalaga ng Panginoong Diyos ay mapapahiya lang. Si Satanas matagal lang talunan. Napagtagumpayan ng Panginoong Kristo na paniniwalaan natin si Satanas. Huwag kayong patukso kay Satanas. Amen po ba? Huwag kayong paligalig kay Satanas. Mahirap yung naparusahan tayo araw at gabi sa impyerno. Ngayon, yung mga ayaw, takasan yung mga pamumusong at yung mga hidwang paninawalaan ng sanlibutan, kanayaan nyo yan, karapatan nyo yan. Ngayon, ito yung buong katungkulan ng tunay na minsahero na ipinapahayag ko upang wala tayong maging dahilan lahat. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Napaka-reality nito. Napaka-legit nito. Napaka-legit nito. Napaka-authentic nito. Na-record in heaven nito. Hindi lang ito limbag ng isang scientifico sa sanlibutan. Galing ito sa isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Kung hindi na palito ang Panginoon Diyos at nagsalita sa pangalan ng Yesu Cristo, meron ba tayong gaganapin? Meron ba tayo ipamumuhay na paniniwala sa buhay natin para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa? Ngayon, pag inikton pa natin ito, bakit ba tayo nasasaktan? Bakit tayo na-open? Ayaw natin takasan yung masimulang aral yung hidwang paniniwala. Ayaw natin takasan yung pag-ibig natin, yung pagnanasa natin sa mga material na bagay na nakikita natin sa mundo. Ginagamit ni Satanas sa tao yan Nanawaan po natin. Di ba, mismo ang tagapagligtas natin, dinadaya ni Satanas. Sabi ni Satanas nakikita mo ba yan? Ibibigay ko sa iyo yan, lumunod ka lang sa akin. Ano sabi ng tagapagligtas sa kanya? Nasusulat, Satanas, matakot ka sa Panginoon Diyos at sambahin mo siya. Di ba? Nabasa niyo po ba yan? Ano ang ginawa ni Satanas? Hindi niya nadaya ang tagapagligtas Nairita siya. Nawala. Siya pumunta. Nandadaya siya ng tao ngayon. Araw at gabi, atungan ng atungan. Nag-aakay siya ng mabibiktima niya para makasama niya sa impyerno. Araw at gabi magdurusa. Ngayon, nasa inyo ngayon itong kalayaan nito. Kung gusto ba natin madaya tayo habang nabubuhay at malakas tayo ng diablo, pag nanasaan natin yung material na bagay sa mundo, lumilipas lang yan, nasisira, nabubulok, lahat. Hindi na bago yung nangyayari kalamidad, pinakita na ng Panginoon Diyos lahat yan Pag umugalo pa, yung mga building na malalaki, nagigiba lang. Yung mga building na pinagawa na church na doon sinasamba ang Panginoon, nagigiba din. O di, maliwanag sa sikat ng araw na ang pagsamba ay sa paniniwala. Amen po tayo ron. Amen. Saan nananahan ng Panginoon Kristo? Sa puso natin, sa isip natin, hindi nawawalay sa labi natin, saan kanaglahi natin, may tatak tayo ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nagpapatotoo tayo, saksi tayo ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa, hanggang sa parito niya, hanggang sa magkanapan lahat ng hula ng mga banal na propeta. Nagbabantay tayo at nag-iintay. Di ba? Awagin tayo sa langit. O di, may katiyakan tayo na. Amen po tayo doon. Amen. Kaya yung nakalagay sa invitasyon sa atin, ito paalala sa atin ito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi ng nag-aaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw ng katuparan ng kanyang pagparito. Amen po ba? Amen. Magpalakasan. Kaya yung religion
samahan ng mga tunay na iglesia na nagpapalakasan sa isa't isa, nag-aaralan sa isa't isa, nagpupulong na ang sentro ng pinagpupulungan natin yung iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi tayo ng Panginoon Diyos ng lalangin niya, langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin yung pagpapalakasan ng bundok ng Zion. Alive na alive sa social media. Naka-engage sa Meta, naka-engage sa Google, naka-on the air sa 7 continent all over the nations. Walang limitasyon ang pangangaral, unlimited ang pangangaral. Nasa isang hamak at tukhang kalagayan na nangangaral. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba yung effort? Maliwanag ba yung may value yung naririnig natin sa social media? Ngayon, kung inililihim natin bilang pastor ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, isipin natin, bulay-bulayin natin, may pag-asa pa kaya tayo sa kaligtasan. Kayo mga pastor, na inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo para bigyan natin siya ng karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan. Isipin natin ito, kung may pag-asa pa tayo sa kaligtasan natin, magiging mga nakikinig sa atin. Eto, naghahatid ako ng pag-asa sa nakikinig sa akin. Amen po ba? Saan babalik ang Panginoong Diyos? Sa banal na bundok ng Zion, makikita natin siya na nakahanging on the air sa lapaang. At magiging nagpahirap sa tagapagligtas natin, gigisingin sila, makikita pa nila yung ginawa nila sa tagapagligtas natin. Siya rin yung umakit sa langit na bababa dito at bababaan yung bundok ng Zion na ipinagandaan niya ng tahanan sa langit. Kukunin niya sarili niyang pag-aari, yung kanyang banal na bayan na nagbabalik na maraming karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo sa isang Diyos na tunay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Nakadawaan po natin, huwag natin sinasadya na huwag natin sinasadya itong huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Huwag natin ipinagpapaliban. Binigyan na tayo ng 6 na araw Kulang pa ba yun? Kaya nga nagtangi ng nalalabing araw para ibigay na natin yung kagandahan mo at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo tayo sa Espiritu at katotohanan ng pagsamba natin. Amen po ba? Hindi na po tayo makapagdadahilan dito. Kaya ang ipinapaalala sa atin, huwag natin ipinagpapaliban itong pagtitipon. Binigyan na tayo ng 6 na araw, wala pa tayong kasiyahan sa loob ng 6 na araw. Di konti lang tayong gawain, ipagpapaliban na natin to. Buong pamilya natin na nakasalalay, pag ipinagpapaliban natin ito, nagpapalakasan na tayo Naunawa natin kung ano yung pinagpupulungan natin, na inaalala natin yung kagandahang loob, yung kabutihang loob niya. Patuloy nating kinauuhawan yung kanyang kabanalan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahang loob, kaya tayo nagpapalakasan bawat isa. Tapos, pagpapaliban natin itong gawain. Kaya ang daming relihiyon ngayon. Tanungin niyo nagtuturo kung ganito ba yung application nyo? O nakapaloob doon sa pag-ibig sa salapi. Kasi nung gawain yan, pagka ganon, sino humaganin? Isa lang ang ganinda, isa lang ang liar, si Satan, na tinatawag na Diablo. Di ko ba? Lahat nasa kanyang lahat ng katangian. So, ito naman nag-iimbita sa atin. Di ba siya ang prisipe ng kapayapaan? Siya ang prisipe at hari ng pag-ibig. Siya ang walang hanggang mabuting kalooban at kagandahang kalooban. Iligtas tayo at huwag tayo magdusa sa lahat ng
lakad natin sa mundo. Tapos pinaggayak tayo na nalalabing panahon, sinasadya naman natin, ipinagpapaliban natin. Pero binigyan na tayo ng 6 na araw. Tapos naghahaka-haka tayo. Kala natin malakas na tayo. Iniisipan natin, nasasaktan pa tayo. Pero isipin natin, hindi ba nasasaktan ng Panginoon Jesucristo sa ginagawa natin? Tapos, ala tayo sa pagtitipon natin. Nung pala, iba lang yung ginagawa natin. Ito mo ba, nabubulay-bulay natin doon sa mga nasa labas ng bundok na Zion? Doon sa makakaninig pa lang ngayon. Kaya hindi naman pagandahan ng religion eh. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo yung tunay na dalisay na religion eh. Pinadadalaw na sa mga may pandinig eh. Bao yung dalisay na relihiyon. Bakit bao? Iniwanan nga eh, umakyat sa langit, babalikan yung baong relihiyon. Amen po ba? Amen. Widow. Yung relihiyon, babalikan, ipinaghanda ng tahanan sa langit. Babalikan na ng groom, yung bride. Iniwanan yung bride ng covenant. Inaalala ng bride yung covenant ng groom dahil babalikan, umalis ang tali yung groom, muli siyang babalikan dahil pinaganda lang siya ng tahanan sa langit. Magiging isa na yung bride at saka yung groom. Magiging one spirit na. Nakanawa natin yung larawan ng bundok na Zion. Iniintay na yung groom. Babalikan na yung bundok na Zion. Tanungin nyo nga yung pastor nyo dyan, sa relihiyon nyo, kung babalikan naman ang tagapagligtas yung relihiyon nyo. O baka yung pastor nyo lang ang magaganda buhay nyo sa relihiyon nyo. Eto, nakaharap ako sa social media, hamak lang akong tao eh. Magmang lang akong tao. Undergraduate lang akong tao. I-search yung profile ng data ko. Ayan, mababasa nyo sa banal na bundok na Zion yung data ng status ng pangalan ko dyan. I-profile, i-search nyo ako. Nakikita nyo sa banner ko kung paano ako isinumo ng Panginoon Diyos ng mga hukbo. Naghahatid ako ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan at pag-asa nating lahat. Nasa isang hamak na kalagayan, nasa isang mangmang na kalagayan, na laging nagkukulang. Sino nagdadagdag sa akin? Ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng pag-asa, ng kagalangan, ng katiyakan ng kaligtasan. Di ba isa lang ang pangalan ng sasampalatayanan po natin? Isa lang ang nagbobotis po sa atin, ang tagapagligtas. Siya lang ang lumilinis tumaruming lakad natin eh. Siya lang ang lumilinis tumaruming konsensya natin para manahan sa puso't isip natin ang karunungan at paniniwala at katalinuhan eh. Para meron tayong pag-asa sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. Yan yung susunod sa ating pamumuhay. E paano kung hindi natin pipinamuhay? Eh darating na Panginoon Diyos, eh tsaka pa tayo apura ng apura. O ano, kahalilinaw, hindi tayo naging buhay sa pananampalataya. Di ba kahihiya na? Kakilakilabot na takot na mararamdaman natin, matinding konsensya na. Kaya ang pinipilinan sa atin, huwag natin itong pinababayaan. Huwag natin itong sinasadya na ipagpaliban. Ngayon, binibigyan tayo ng kaalaman at pagkaunawa upang tayo ihanda na sa lahat ng bagay na magaganap sa huling panahon eh. Amen po ba? Amen. Alam nyo, nakasalalay sa ating dito, buong pamilya natin eh. Ngayon, pakanasain natin na mag-apoy ang Espiritu sa puso at isip natin. Always inspired tayo, always inspirado tayo. Amen po ba? Amen. Dahil ang Diablo, araw at gabi, umaatubal, naghahanap ng masisila, naghahanap ng mabibiktima at makakasama sa pagdurusa araw at gabi. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung bakit umaatubal si Satanas?
Naunawaan po natin, yung nag-iimbitang tagapagligtas natin na nagbibilin sa atin na huwag natin itong pinababayaan. Sino ba binibigyan ng strength dito? Di ba tayong nakikinig din? Di ba tayong mag-a-apply dito? Para mapuspos tayo ng pagkaunawan, kaalaman at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin. Sangayon po tayo doon. Amen. Common sense. Pairalin natin yung common sense. Authentic sa heaven ito. Yung natidinig nyo. Jesus Christ is the evidence of creature of our faith. Jesus Christ is the creator of our faith. Jesus Christ is the content of our faith. Jesus Christ is the evidence of our concept of our faith. Authentic in heaven. Napanood niyo ba yung sinalang na impeachment kay Presidente? Ginisa sa Congress. Non-substantial. Hindi masustansya. Hindi authentic yung filing sa kanya. O di ribukado lang. Naunawaan po natin. O di alin bang reliyon ang hindi authentic? Yung ebidensya na ini-apply natin sa buhay, mauwi lang tayo sa paghatol eh. Kaya ang sumampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo na narinig niyo sa labi ko, wala nang hatol eh. Ang hindi sumampalataya at ipamuhay ito, hinatulan na sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. O, di bigo na. Pag hindi natin ito pinamuhay. Kaya ako, nararanasan kong ligaligin ako ng diablo, pero by faith eh. In the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, by faith, ano? Talagang dumadaing ako, nakakailangan at nagkukulang ako dahil mahina lang ako eh, magmag lang ako eh, hamak lang ako eh. E paano kung ang ipinagmamalaki natin, yung pinagsikapan natin sa mundo, hindi wala tayong kapangyarihan para dayain tayo ng diablo. Eh ito yung binibigay sa ating sandata na kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ng dalang ng diablo. Kaya maraming mapapahiya, yung mga traidor, si mayayabang, yung nagmamarunong, yung nagpapalano, yung nagmamalaki ngayon. Ito, wala na akong iniilagan pa na hindi po pwedeng hindi hayagan itong nadidinig nyo eh. Kailangan maganap ito na marinig natin ito lahat eh, para wala tayong maging excuses na hindi natin ito nadinig eh, through social media. O, ito pa isa nga good news. Inapprove na ni Presidente yung telecommunication na magiging lalakas na ang communication ng ating minamahal na bansa Pilipinas. Di papailang lang itong paghahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo. Sa silong ng mga langit, papailang lang na sa kalawakan nito at maririnig natin ang ultimo mga insekto sa ilalim ng silong ng mga langit. Maririnig na rin ang mga puno, lahat na may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po tayo doon. Amen. Kaya yung mga na-open, isipin natin kung bakit tayo na-open at nasasaktan o baka pinaninimugo natin ng tagapagligtas natin. Alam niyo kaya tayo nasasaktan, na-open? Alam natin, ayaw natin takasan yung makapundong gawain eh. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung mananatili tayong tapat, nasasampayin natin ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan, witness tayo ng Panginoon Diyos, naganap sa atin yung hula ng mga banal na propete. Amen po ba? Amen. Kaya ako ay nagagalak eh, sa isang mahina at magmang na kalagayan at dukarong kalagayan eh, nagagalak ako sa Panginoon Jesucristo. Bakit po? Biruin nyo, meron ako napanood, pupunta pa rin sa Jordan para bautismuhan sa tubig. Ano, naging motibo ron. Ano, naging motibo ng puso? Business.
paano yung mahirap? Paano makakapunta ron? Hindi mabumotismo sa ilog Jordan. Kung sa katawag ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Yesu Cristo, inilagay sa paniniwala, di save tayong lahat. Amen. Nalapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat to ng reality na pinangyarihan sa Israel, dito sa bansang Pilipinas, i-apply yung scripted na paniniwalaan natin na nasulat na sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Yan yung reality na i-apply natin na nangyari sa Israel, sa Jerusalem, na dito na magaganap sa bansang Pilipinas, naluluwalhatiin natin ang iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Ito na yung laking komplikado. Paano kung walang pamasahe yung taong mahirap, hindi pala malulubog doon sa ilog Jordan? Ginawa ng Panginoon Diyos, i-apply ito, paniniwala. At di natin dinig ng tagapagligtas na paniniwalaan natin na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan na nasasampahin natin, di save tayong lahat. Kaya hindi tayo gagastos para pumunta tayo sa Israel at mamasahe tayo ng back and forth. Di ba maginawang pasanin ng pamatok? Na i-apply natin ngayon. Natanggap natin ang tagapagligtas sa puso't isip natin, acceptance, na-deliver tayo, na-revival tayo, nagkaroon tayo ng spiritual commitment. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nakagagala po itong itinanging panahon na magbabalik tayo ng kaaya-ayang kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na magpapatotoo tayo na ang pagsamba ng bundok ng sayon sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan Tayo yon. Ang daming reliyon, ang gaganda, celebrity, nagkagandahan sa mga, nagniningningan sa mga makagandang building, pero wala palang value pagsamba. Hindi po nasumbungan ng kasinungalingan yung patotoo ng banal na kasulatan na ang Diyos ay Espiritu Jesus Christ is the evidence of nature of God In the third day, di ba nahayag ang larawan ng Diyos ay katong araw? Amen. Jesus Christ is the evidence of nature of God. Jesus Christ is the evidence of image of God. In the third day, that is the evidence, the authentic image of God in heaven. God is one, forever and ever Spirit. Amen po tayo doon. Amen. Tignan nyo sa isang hamak at lukhakong kalagayan, papailang lang sa kalawakan na sa kalakitan nito sa 7 kontinente, sa 200 countries all over the nations. Ito, isang hamak at lukha na tao, puris, mangmang, pero to God be the glory, God is alive in this place. According to the will of God. Ito yung message in the 7th continent all over the nations, sa isang hamak at lukhang kalagayan, at mangmang na kalagayan mo. Nararamdaman niyo yung presensya ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa isang kalagayan ng taong nakikita niyo, napapanood niyo, nadidinig niyo sa social media. Nasaan yung mga mariringal na tao ng sanlibutan? Kaya ako, day and night, alam nyo, hindi ako loyalista ng Marcoses Ang pagiging loyalista ko kung paano ako kinahabagan at tinawag ng Panginoong Kristo sa Kanya ako loyalist Inihayag ko yung glory of God, inihayag ko yung larawan ng Diyos na hindi natin nakikita, nasasambahin natin ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya nga hinahanap na nung ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan Naunawaan natin yung pagiging loyalista ko. Kaya yung pamilya Marcos, yung kabinete ng presidente na itinalaga ng Panginoong Kristo yan para mamuno sa mga tao, sa Pilipino, at gumawa ng mabuti sa kanyang pamumuno bilang presidente.
Pinapanalangin ko Yun lang bang pamilya Marcos o as a whole nation of the Philippines yung kasama ko sa panalangin ko araw at gabi na mangyari kalooban ng Panginoong Jesucristo sa minamahal nating bansang Pilipinas para maranasan ng mga Filipino people yung peaceful nations. Amen po tayo? Amen. Sino lang ba magbibigay ng kapayapaan ng nations natin? Di ba ang tagapagligtas at manunubos natin na dadaingan natin araw at gabi? Isasangguni natin yung pangangailangan at ihimik natin yung kabalisahan natin, yung lakad natin sa mundo na nagpapasa ng mabuting balita ng kaligtasan na sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng Diyos Espiritu at katotohanan. Do you believe that to all listeners of God? Amen. Meron pa ba akong mga kasamang hihirangin ang tagapagligtas natin? Alam nyo, galak ang aking puso at pag-iisip sa isang katulad kong mahina at mangmang na tao Kaya kung mawala man ako sa paningin nyo, sumasampalataya ako. Ang Panginoong Jesucristo lang ang magbabalik ng buhay na ipinahiram sa akin sa mundo nung nakikita nyo ako sa alam ko. Amen po ba? Amen. At ito yung legit reality ko maging sa mga anak ko, sa mga apo ko. Makikita nila yung magulang nila sa isang hamak at lukhang kalagayan ko. Kung paano ako kinahabagan, kung paano ako tinawag, kung paano ako pinili at kinupo pati nampon. Inihayag ko ang kaluwalhatian at larawan ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na di natin nakikita. Do you believe that? Amen. Nasa gitna ako ng mga gulay at ng mga mabumusog. Na ang hinanap, pag-ibig sa salapi. Ang hinanap, karangalan. Tinusok ang Panginoon Diyos. Lahat may kapatawaran ng kasalanan. Pero yung pusungin natin ng Espiritu na nagbibigay buhay at tagumpay, wala nang hain natin nirapa. Amen po tayo? Amen. Kaya po ito, mahigpit na inihayag ko, huwag natin pinagpapaliban ito Bili ng tagapagligtas natin ito. Tao din akong katulad nyo na ginamit akong daluyan ng ibinibilin sa atin na i-apply ko Amen po tayo ron. Amen. Ngayon kung nasasaktan man tayo, kausapin natin yung sarili natin, baka kaya tayo nasasaktan ng taupin. Ginagawa natin. Sinasadya natin itong Sinagpapaliban natin. Patayin natin yung espiritu na dumadaya sa atin. Yung espiritu ng pagmamalaki, espiritu ng pagmamarunong, espiritu ng haka-haka, espiritu ng pagyayabang. Patuloy natin hingi sa Panginoon Jesucristo na you always humble spirit, Living by faith, you are always humble your heart, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Alam nyo, bilang katulad yung tao, araw at gabi, lagi akong nagpapakumbaba sa Panginoong Jesucristo na gamitin mo lang akong instrumento na tao na hiniram mo at tinawag mo at kinahabagan mo. Na mahayag yung kalooban mo at hindi yung kalooban mo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kahalin yung kahihiyan at panlalait sa atin, walang hanggang karangalan. Kaya sa paligsahan nangyayari, sa kompetisyong nagaganap, mamasdan ko ito mga nagsisikyata, mga celebrity religion nito. Dahil nasa ng immunity ng buhay ko, nasa salita na narinig nyo sa labi ko. Amen po ba? Ito yung immunity ng buhay ko Ito yung resistance ng buhay ko Ito yung word of truth. Ito yung word of God na niyukit sa puso at isip ko na nadidinig nyo sa labi ko Amen po ba? Amen. Kaya, kung ako man nagbablog ng content Jesus Christ is the greatest creator of content na binablog ko Who is creator of our content? Who is the concept of our content? Diba isa lang yung pinakilala ng Panginoon Diyos na pagka-Diyos niya, na ebidensya?
na pinatunayan niya sa buong mundo, sa maraming mga bansa na buhayin niya maguli sa gitna ng makasalanang tao ang ating tagapagligtas upang mahayag ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo witness ng Panginoon Diyos, nahayag ang larawan niya at pagka-Diyos niya sa pangalan ng Yesu Cristo, that is thy work, thy marvelous work of God. Amen po tayo doon. Amen. Ngayon isipin natin, mula-mulayin natin to kung wala sa atin yung ganitong konsepto. Isipin natin kung may pag-asa ba tayo kapag kapaparito na Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo, may pag-asa kaya tayo, mabago tayo sa isang kisap ng mata, in the twinkle of an eye. Isipin natin kung sa isang kisap mata, mababago ba tayo kung hindi natin to legit na ipamumuhay. Kung hindi natin ito papasanin, ipamuhay natin yung katwiran ng Panginoon Diyos bilang mga saksi ng Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Walang maraming denominasyon ang nature ng Panginoon Diyos. The same and common denomination. God is Spirit. God is one. There is no Trinity. Walang Trinity. Sa tatlong persona ang Diyos. God is one. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Authentic in heaven. Recorded in heaven. Naunawaan po natin Amen. na authentic ang record ng Panginoon Diyos sa langit, sa lupa na sinasamba natin, na Espiritu at katotohanan. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang Diyos ay isa. Amen po ba? Amen. Huwag natin lalagyan ng maraming denominasyon yan. Pananagutan natin sa isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupayan. Amen po tayo ron. Kaya nakakatakot eh. Nasaan yung mga nakangaral ngayon? Nabigyan pa natin ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa sa pagsamba natin sa huling panahon. Nadinig niyo kung ano pananampalataya ng banal na bundok na Zion. Kung meron bang nakangaral na bumubisita sa inyo, kung hindi dala-dala ang aral na ito, ano nakalagay dyan? Kung hindi dala-dala ang aral na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, huwag niyong tanggapin sa inyong mga tahanan. Dahil hindi mananahan ng Ama, gayon din ang anak sa inyo. Naunawaan po natin. Ngayon, kung dala-dala ang aral na ang Diyos ay Espiritu, mananahan ng anak, gayon din ang Ama. Dahil ang Ama at ang anak ay isang Espiritu. Amen po tayo doon. Amen. Maliwanag po sa atin, sa mga nakakarinig. Amen. Ayan to, ay mga tagubilin sa ating lahat. Binibigyan na tayo ng babala. Maging smarte tayo ngayon sa waling panahon. Huwag yung puro amen tayo ng amen. Nung pala, ang dulo pa na nung sunod tayo ng sunod, pierdo na pala yung huhulugan natin. Amen pa tayo ng amen. Magsusuling tayo, magsasaliksik tayo. Amen po ba? Amen. Ano, bilin sa ating lahat ng ating tagapagligtas, binibigyan tayo ng comfort, inaaliw tayo, binibigyan tayo ng pag-asa. Mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad yung mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Sasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nasaksi tayo ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po tayo nun. Amen. Ginawa tayo ng panukanan ng walang hanggan na hindi magwawakas, na witness tayo ng Panginoon Diyos eh. Sino gumawa ng evidence, na authentic evidence na nakarecord sa langit? Di taga-langit yung gumawa. Amen po tayo nun. Amen. Hindi lahat tayo sinilang sa Espiritu at katotohanan. Taga-langit din, hindi taga-lupa. Pero nasa lupa tayo, pinapupurihan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Amen po tayo nun. Amen. Ano sabi sa ating lahat? Mapalad ang sumasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ako'y madaling paparito. Nadinig niyo po yung
habilin ng tagapagligtas natin. O di pagpalito niya, daratnan tayo na kung mahayag na siya sa alapape, sa isang matay, mababago tayo at yung mga kapatid natin na mahingi, aakit na rin sa alapaap. At tayo naman na nakikita niyo yung nasa labang pa, mababago tayo sa isang mata at magiging espiritu na rin tayo, naakit na rin tayo sa alapaap. Amen po tayo, Ram. Amen. O yan yung magaganap sa tunay na iglesia, sa banal na bundok na sayo, namunga sa pagkapangalay ang pagdiriwang. Sino naghanda ng pagdiriwang at sino maghaharap sa atin? Namunga sa pagkapangalay, nabuhay ang pagdiriwang natin. Amen po tayo, Ram. Amen. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na buhay buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng luma. Question. Wala na tayong tanong pa doon. Amen. Amen po tayo, Ram. Amen. Pero nyo, mula Genesis hanggang wakas Dahil paliwanag ko sa inyo At talagang kinokomfort tayo. Binibigyan tayo ng assurance at katiyakan doon sa pagdiriwang natin. Kaya sa lahat ng nakakarinig, huwag natin itong ipagpapaliban. Huwag natin sinasadya yung pagkukulong natin. Kabilin-bilinan yan. Tao din akong ginagamit na katulad nyo na ginaganap ko itong kuling ko bilang taong katulad nyo po. Dahil baka dumating ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo, akala ko save ako, mananagot pa na ako, ba't anak hindi mo sinabi sa kanila, huwag na ipinagpapaliban yung pagkukulong nyo. Amen po tayo doon. Amen. O kaya ako ipinapahayag ito, sino nagudyok sa akin ito? Hindi mo ba't ang espiritong tumataas sa puso natin bawat isa? Kaya ipanalangin natin Presidente ng Bansang Pilipinas sa kanyang pamumuno sa mga Pilipino. Amen po ba? Amen. Na ang kalooban ng Panginoon Kristo mangyari sa pamumuno niya at magkaroon ng kapayapaan ng Bansang Pilipinas sa pamumuno ni PBBM at alisin yung mga leader na mga korupsyon, yung mga nagnanasa sa pag-ibig sa salapi. Amen po tayo ron. Amen. At talagang ang Panginoon Kristo ang gagawa ng lahat ng mga kaparaanan niya dahil dito sa Bansang Pilipinas magaganap na luluwalhati ng Diyos ng ating mga magulang at ang ating mga ninunong mga banal na propeta sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw sa Bansang Pilipinas. So kami po magpapasalamat at kapayapaan ay sumating lahat sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga banal na propeta na tunay na tayo pinagpapala sa kaalaman at karunungan at pagkaunawa at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan nating lahat na sa muli niyang pagparito ay inihanda niya tayo na ang sabi niya sa iyo at sa akin, madali na siyang paparito, madali nang magaganap ang hula ng mga banal na propeta. God bless people of God. Amen, amen, and amen. To God be the glory, the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Salamat sa ating Panginoon. Pakapurihin ng kagandahang loob ng Panginoon. Sapagkat ang dakilang kaligtasan ay patuloy na ipinapaalala sa atin. Ang dakilang pagliligtas ng Panginoon ang siyang marapat nating pakaingatan sa ating puso at pag-iisip. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan, saan tayo magkakamit ng kabuhayan walang hanggan? Hindi ba't sa Panginoon lamang? Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa sandaling madinig natin ang tinig na nagbubuhat sa banal na bundok ng Sayon, pag-ingatan natin huwag tanggihan sapagkat nalalamin natin lahat na ang panahon ng kawakasan ay nalalapit na. Pagsikapan nating manatili sa bayan ng Panginoon, huwag nating palagpasin ang aral sapagkat ang nagpapabaya hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa ating lahat, tunay naman na buong kagalakan natin na ang pagpapahinuhod ng Panginoon na patuloy na sumasa atin, ipagpasalamat natin sa kanyang dakila at banal na pangalan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galaktaning patuloy na umawit, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is
declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin itaas ang ating dakilang pagsangguni sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na puspos ng kahabagan, na patuloy na namamagitan sa lahat naming mga kahinaan. Salamat, Panginoon, sa patuloy namin nadidinig ang iyong dakila at banal na katwiran, ang iyong aral sa pamamagitan ng iyong lingkod, na patuloy na nagpapaalala sa amin kung paano namin marapat ipamuhay ang iyong kagandahang loob, kung paano pinapaalala mo sa amin na marapat pagpahalagaan ang lahat ng mga bagay na sinalita mo, ang gawain, ang ministeryo na patuloy mong iginagawad sa sinumang tao na nagsisihanap ng iyong katwiran. Dito nakasalalay ang kaligtasan. Narito ang mapayapang buhay, ang pag-asa, ang tunay ng pananampalataya. Kaya naman, Panginoon, nalalaman din namin na ikaw ang nakakaalam ng puso't pag-iisip ng lahat ng mga taong nilalang mo. Ikaw ang namamagitan sa aming mga kahinaan, at ikaw din ang Diyos na umibig sa amin, na may panghampas upang paluin ng bawat isa kung masusumpungan mo na ang siya'y nagpapabaya sa kanyang tungkulin sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, sa gawain ng banal na bundok ng Zion. Ito naman ang aming buong karangalan, sapagkat tunay na nagtindig ka ng matitibay mong mga lingkod, upang sa pamamagitan nila'y maging kuwaran at halimbawa sa lahat ng aming mga kapatid na tatawagin mo pa sa malayo at sa mga malalapit na patuloy na mananangan sa iyong dakila at banal na panuntunan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Ang inaasahan namin ay iyong banal na katwiran, ang iyong kapangyarihan na mamagitan na maglalakip-lakip ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng bawat isa. Sa mga bagay na ito, Panginoon, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, sambahin ka ng lahat ng mga tao sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Kristo Jesus, na ang tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.